Mga pang-akit ng isang babae pagdating sa isang lalaki na talagang tumatalab pagdating sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, ito yung mga pang-akit na built-in na sa inyo na kailangan nyo lang pagtuunan ng pansin, pagfokusan, bigyan ng atensyon para sa ganon, talagang ang isang lalaki ay lubusang maakit. Talagang ang isang lalaki ay mahumaling at mabaliw sa inyo. Kaya mga kamamay, sa video ito, pag-usapan natin yan sapagkat magandang topic to para doon sa mga babaeng hindi pinapansin, para doon sa mga babaeng hindi kinakaakitan, o para doon sa mga babaeng hindi talaga hinahabol ng isang lalaki. So mga kamamay, makinig ka sapagkat iisa-isahin ko ang mga dapat mong gawin, bigyan ng pansin, pagfokusan at i-apply sa inyong relasyon para ang isang lalaki ay maakit, maghabol, mahumaling sa iyo. Mga kamamay, bago natin to simulan, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment din po sa ating mga ginagawang video. Okay, so alam ko excited na kayo pero gusto ko munang i-shoutout ang ilan sa ating mga subscribers na nagpapa-shoutout sa atin sapagkat lagi daw silang nanonood. Okay, so unang-una, shoutout muna natin si Rina Cartagena. Ayan, mega shoutout kay Divine Acantillado, kay Jenny Mana, kay Jasmine, kay Annalyn Velasco, kay Susan Cagoyong, kay Maridel Calanog, and kay meron pa ba? Ayun, so wala na. So mega shoutout po sa inyong lahat mga kamamay. Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo at sabihin nyo pa-shoutout next video. Ako pong bahala sa inyo. So much for that. Kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong hapon na to. So ano nga ba yung mga katangian o pang-akit ng isang babae na talagang tumatalab pagdating sa isang lalaki? So number 1, ang pagiging babaeng mabango. Yes mga kamamay, kahit ako tanungin ninyo, gustong-gusto ko yung isang babaeng mabango sapagkat ito yung nagdadala ng appeal. Kasi mga kamamay, ang pagiging mabango, para na rin po yung pagiging malinis. Pag naamoy namin na, ang bango, ang sarap ng pabango na yon, ang nakaka-relax, nakaka-refresh, hindi yung pabango na sakit sa ulo, nakakabanas. Merong ganun eh. Akala mo mabango, lalo na yung mga imported na pabango, sakit sa ulo, masyadong matapang. Humanap kayo ng mga mild, refreshing, parang amoy bagong ligo. Yung ganung amoy, yun po ang gusto naming mga lalaki. At pag naamoy namin yun, huwag nyo nang papalitan, huwag nyo nang pabago-bago, huwag na kayo magpabago-bago pa ng pabango. Yung iba kasing mga babae dyan, halos binili na lahat eh. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, iba-iba. Huwag ganun. Kailangan magkaroon kayo ng signature na amoy, na pabango, na inaamoy ng isang lalaki sapagkat isang amoy ng isang lalaki, malalaman niya na ikaw na yon. Eh paano na lang kung inamoy ka ng lalaki? Ito yung amoy mo ngayon, kinabukasan iba naman. Mati-disappoint sa inyo. Maganda yung nagkakaroon ng tatak, ng trademark sa ilong ng isang lalaki yung pabango mo. Para sa ganon, alam niya. Meron kasi meron akong nakilala noon, babae. Napakabango. Wala pa siya doon sa mismong place. Dala pa lang ng hangin yung amoy. Alam mo na kaagad na siya yun eh. Tignan yung mga kamamay. Sa amoy pa lang, talagang nagiging trademark na ng isang babae yon. Talagang tumatalab. Talagang hinahanap-hanap ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, yung tamang pagpili, yung tamang choice ng pabango, napaka-mahalaga nun pagdating sa isang babae. Sapagkat nagiging malinis kayo pagdating sa paningin, pagdating sa isang lalaki. Isa yung pang-akit ng isang babae, mga kamamay, tatandaan nyo yan na talagang tumatalab sa isang lalaki. So malinaw tayo dyan mga kamamay ha. So number 2, yung puwet at hinaharap ng isang babae. Yes mga kamamay, taglay po ito nung ibang mga kababaihan dyan. Naka-built-in na po ito. Hindi naman po ito para sa lahat pero control nyo po yan. Kaya nga yung ibang mga lalaki, di ba? Napapalingon, napapatingin. Kapag may dumang isang chicks na ang laki ng dibdib, ang laki ng puwet. Sapagkat isa yung pang-akit ng isang babae. Alright? So, hindi man lahat biniyayaan. Pero gayon pa man, kaya pa yung i-improve, kaya pa yung palakihin, kaya pa yung i-enhance. Tandaan nyo yung mga kamamay. Yung iba naman, magre-react na naman dyan. Kamamay, may problema eh. Hindi ako nabiyayaan. Sabi ko nga, control nyo yan. Pwede kayong mag-workout, pwede kayong mag-gym. Napapalaki po yan. Nai-improve po yan. Huwag kayong magsana all kung wala naman kayong ginagawang hakbang. Diba? So, yung iba diyang mga built-in so, napakaswerte nila. Pero syempre, sabi ko nga, lahat ng bagay pinaghihirapan, pinagpapaguran, pinagtatrabahuhan.
Kung gusto mo talagang makamit, kung yan ang dahilan kung bakit ka iniiwan, kung bakit yan ang dahilan kung bakit tumitingin sa iba ang partner mo, bakit hindi mo galawan? Bakit hindi mo trabahuhin? Pumunta ka ng gym. May mga tao doon magtuturo sa'yo, may mga kapwa ka babae kung nahihiya ka sa mga lalaki. Pumunta ka doon para improve ang sarili mo. Pumunta ka doon para manatili ang isang lalaki sa buhay mo. Kung gusto mo talaga mapasaya ang isang lalaki, ikaw mismo yung gagawa ng paraan para manatili siya sa buhay mo. 'Di ba? Yung iba nga nagpaparito ka pero wag muna natin yung puntahan, wag muna tayong mag-jump doon. Kaya pa yung i-improve. Yung mga nagpaparitoke, sila yung may kakayanan para magpagawa nun, para magbayad ng gano'n. Pero kung, halimbawa, mga low-end lang tayo, kaya natin ng workout na lang. At mas maganda kung workout, natural, walang side effect pagdating ng panahon. Okay? So, isa yun mga kamamay na pang-akit ng isang lalaki, yung puwet at dibdib ng isang lalaki, ng isang babae na nakakaakit sa isang lalaki. Galawan nyo kung gusto nyo po na magkaroon din ng gano'n. Alright? So, next. Yung pakikipagtitigan ng isang babae. Yes, mga kamamay, napakalaki ng impact nito pagdating sa isang babae. Kapag tumitig ka sa isang lalaki, halimbawa, interesado ka sa akin, tumitig ka ng ganyan. Bumilang ka lang ng 1, 2, 3 minimum, 3 seconds minimum, 5 seconds is maximum. Sa loob ng 3 second hanggang 5 segundong yon, mag-iisip ng isang lalaki sa'yo. Magtataka ka kung bakit. Siyempre, hindi naman ganun katagal tumitig ang isang babae. Kapag hindi sinasadyang nagkatigang kayo at wala namang intensyon, alis ka agad yun. Mahihiya. Pero kung ikaw yung babae na tumititig ka ng 3 seconds to 5 seconds, mag-iisip ng isang lalaki. Na tipong kahit siya ay malayo na sa'yo, nasa kanila ng bahay, bago matulog, mag-iisip. Kaya tumitig yun sa akin ng ganun. Hindi naman yung ganun dati. Ibig sabihin, meron ng laman. At maaakit na sa'yo ang isang lalaki kung gagawin mo yun araw-araw at dadalas-dalasan mo. Iisipin nun, bakit ang dalas niyang tumitig sa akin ng ganun? Parang meron ng mali siya eh. Pero parang meron ng laman. So, pag paulit-ulit na nangyayari yon, paulit-ulit na nagtataka yung lalaki sa mga ginagawa at kinikilos at tinititig mo sa kanya, darating ang panahon, mahuhulog na yun sa'yo. Hanggang sa lumakas ang loob niya na tanungin ka, bakit ganun ka? Mauutal-utal pa yan. Bakit ganun? Bakit tumititig ka? Makikipagkilala na yun sa'yo. Sabihin, wala ka pang ginagawa, pero yung aura mo, parang hinihila mo siya papalapit. Pang-akit yun ng isang babae, mga kamamay. Kung hindi nyo na itatanong at hindi nyo alam, pang-akit po yun. Maraming mga kalalakihan ang naaakit sa mga babaeng marunong tumitig. Dapat nasa tama pong lugar, nasa tamang panahon. Hindi yung, ang titig mo parang parang may utang sa'yo yung lalaki. Hindi ganon. Yung tipong, simpleng titig lang, sabay ngiti. Alright? So, malinaw tayo din, mga kamamay, So, next. Yung babae na misteryosa, sila po yung mga babaeng kinaakitan ng mga lalaki sapagkat may mystery. May mystery. Yung tipong hindi ka masyadong lumalapit sa isang lalaki. Pero ngumingiti ka sa kanya. Nagtatanong, nagtataka, bakit ganun yung babae na yun, ngumingiti? Napaka-misteryosa naman. Tapos, hindi ka rin masyadong nagkukwento sa kanya. Ang dami niyang bagay na nalalaman sa'yo na ikinakahanga niya. Nagugulat na lang siya na marunong ka palang mag-badminton. Magaling ka pala na na programmer, sabihin natin. Magaling ka pala na host. Nagugulat na lang sila. At pag nagulat ng isang lalaki na sindak, nalaman niya na, galing mo pala sa ganito. Doon nagkakaroon ng tinatawag na pagka-crush sa iyo paghanga ang isang lalaki. At marami na pong nangyayaring ganun. Silently, nagiging crush ka nung lalaki, hindi mo alam. Napangarap ka na nung isang lalaki. Kasi magkatambal po yun eh. Pagka-crush ka niya, parang nagkakaroon na ng pagpapantasya eh. Nagugustuhan ka na niya. Magaling ka pala sa ganito, magaling ka palang mag-model. Okay, nagugulat siya na kaya mo palang gawin yon. Kaya maging misteryosa kayo, hindi kayo kagaya ng ibang babae na halos binuhat na ang kanilang sarili para lang magustuhan ng isang lalaki. Sabihin lagi ng mga babae, kung alam mo, kung hindi mo nitatanong, dati akong ganito, dati akong ganyan, magaling din ako dito, mahusay, napahinga lang ganyan. So, binuhat na kanilang sariling bangko at malaki yung chance na hindi sila magustuhan ng isang lalaki kapag kaganon. Kaya ngayon palang mga kamamaya, panatilihin ninyo ang mystery. Maging misteryosa kayo pagdating sa isang lalaki. And last, ang hindi palaging pagpaparamdam sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, huwag kayo masyado palaging nakafocus. Huwag kayo palaging masyadong bumabantay sa isang lalaki. Hindi kesyo, nagka-chat kayo, masaya kayong magka-chat. Miya't-maya na kayo magme-message sa kanya. Huwag ganon. Magpa-miss kayo. Okay? Huwag kayo masyado palaging nakatuon sa kanya.
Huwag kayong masyado palaging maraming oras sa kanya para hanap-hanapin kayo, para ma-miss kayo. Sapagkat alam nyo ba, pag nakilala kayo ng isang lalaki na tipong, ganito pala yung buhay nito. Ito na pala talaga yung cycle ng buhay niya, parang boring. Mananawa sa inyo. Mas maganda pa rin yung may konting mystery. Huwag ka masyado palaging magparamdam para hindi niya nalalaman lahat ng tungkol sa iyo. Ang isang lalaki, mga kamami, kung talagang interesado, hindi mo ubusin yung topic sa iyo. At ikaw naman, huwag mo masyadong ubusin ang topic. Huwag ka masyadong magkwento sa kanya. Mas maganda dyan, siya yung madalas na nagtatanong sa iyo. Ikaw, sagot ka lang kung ano yung tanong niya. Huwag ka masyadong magkukwento. Huwag ka magpipresenta. Para sa ganon, hindi mawala yung halaga mo sa isang lalaki. Hindi mawala yung excitement ng isang lalaki. Para pahalagahan ka niya. Huwag ka masyadong maraming oras. Huwag ka masyadong maraming magkwento. Alright? So, yun lang muna sa ngayon, mga kamamay, mga bagay na pang-akit ng isang babae pagdating sa isang lalaki na talagang tumatalab, na talagang kinahuhumalingan ng isang lalaki. So, mga kamamay, maraming salamat sa tumapos ng video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, mag-like at mag-comment dito. So, sa mga gusto mong po-shoutout, mag-comment ka na rin ng pangalan mo, taga saan ka, o kung may gusto kang idagdag, ilagay mo na rin sa comment section. So, paano mga kamamay? Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.